Hindi na naman po naiwasang ipagkumpara ng mga kababayan natin si Atty. Leni Robredo. At ang usapin ngayon ay tungkol nga dito sa libro na ito. Meron ding libro si Tambaloslos. Malaki lamang po talaga ang pagkakaiba. At sabi nga niya, pamumulitika ang intensyon ng libro na yun. Inamin niya, yun yan mismo eh. Wala namang nagsabi na ganun ang kanyang intensyon. Sa bibig niya mismo nang galing yan. Sabi niya, na andyan daw kasi yung pangalan niya sa libro. Iuuwi ng mga bata yung libro, makikita ng mga magulang yung pangalan niya, Sara Duterte, at yung mga magulang natural ay botante. Yan. O diba, lumabas din sa sariling bibig nga si Sara Duterte na pamumulitika ang ginagawa niya. Ang kapal din naman ng mukha, sabi ng mga netizens. Dahil ito po, tignan nyo, maganda na laging naipagkukumpara para lalong makita ng mga kababayan natin na napakalayo ng agwat ng Vice President natin dati na si Atty. Leni Robredo at yung kasalukuyang Vice President. Gusto niyang kopyahin lang siguro eto may libro si Atty. Leni Robredo, hindi naman humingi ng budget para pagkagastosan yung libro na yan. So ang nangyari ngayon dito sa kasalukuyang Vice President, nag-propose ng allocation of 10 million in its 2025 budget for the distribution of isang kaibigan na authored netong si Tambaloslos. Mantakin nyo author na rin pala talaga ng libro itong si Tambaloslos. Lahat na lang gusto nyong gayahin, gusto mong gayahin yung mga ginawa ni Atty. Leni Robredo, pero palpa ka kasi meron kang hindi magandang intensyon dyan sa mga panggagaya mo. Hindi kasi ma-detach, maalis yung pansarili mong intensyon at pamumulitika sa mga programa mo. At yan po ay halatang halata ng mga kababayan natin. Halatang halata yan ng taong bayan. Mano pa kaya yung mga senators? Natural, mararamdaman at makikita nila yan agad. Lalo na po sa mga estilo ng pagsagot mo sa mga ganitong klaseng hearing, booking ka na. Ayan. Anong nangyari? Noong 2021, Adarna House published Dancing Waters, authored by then Vice President Sara Duterte, Leni Robredo and Yvette Fernandez. 50% pala na itong sales ng book na ito ay na-donate sa OVP. Sinong gumastos? Ang Adarna House Publishing. O diba? Kumita pa or natulungan pa ang Office of the Vice President. Sa halip na mag-demand ang Office of the Vice President ng budget para sa librong ito, baliktad ang ginawa na itong si Tambaloslos. You see? At gusto niya or ayaw niya ma-question ang mga ganyang katarantaduhan na itong si Sara Duterte. Ayaw ma-question. Yan, sanay kasi sa Davao ang mga katulad ni Sara Duterte na walang nagsasalita, lahat ay tatango na lang. Ganyan po ang estilo at sistema na itong mga Duterte. Kaya ngayon, ayan, booking. Hindi sanay sa mga ganitong proseso. Kaya kung ano-ano na lang ang sinasabi at nililikaw nga ang usapin. Sino ngayon ang kahiya-hiya? Hindi ikaw po, Tambaloslos. Good luck.